Apoy sa tabak, pusang gala. Ako si Ton. At ako si Wolverine. At may Wolverine. Ako si Ay, Deadpool. nakita ko si Bullix sa taas ng palis kami kanina. Talaga? Ah, Si, anong pangalan? Alexis ba? Oh, pero nakalimutan ko yung apelido niya. Basta C something. Episode something. Welcome sa Row 4. Ako si Ton. At ito ang aking kapatid. Andito kami sa Hudyat uli. Pero hindi kami dun sa loob. Pwede naman na siguro natin pag-usapan. Oo, Siguro marami naman, na nagpo-post. Marami na nag-release. Oh, Tsaka- pero spoiler alert na lang rin kung hindi mo pa napapanood. Oo, gano'n lang naman eh. Ikaw naman ang mag-iingat na lang kasi nung mga first day niya, hindi ko pa napapanood. Ganun ka. Bilis, no? Oo. Bibilisan mo na lang ng scroll up. Kasi yun, so bigyan natin ng 5 seconds. So yun nga, namatay siya. So kung di nyo pa napapanood, namatayin si Deadpool. Sorry. ilang beses. Oo. Ay, ilang beses siya namatay. Kasi So, hindi nga siya namamatay. Pero yun nga, so Deadpool and Wolverine, grabe. napakagandang movie. Welcome back Lalo kung sa sine. Yun ba yung hindi, sasabihin mo? yung talagang na-follow mo yung Okay. Kasi parang regalo siya sa era natin na bago nagka-MCU, yung X-series eh. Yun, kung yun yung sinasabi mo, kung nasundan mo siya simula pa nung Fantastic Sobrang Four, appreciated mo yan. na sila Jessica Alba, Jessica Soho. Hindi yun, Sumugod ang aming team, ang Fantastic Four team. kasi yun, di ba, DVD natin si Spider-Man, yun pa yun eh, ang magka-abatch na ni Spider-Man, yung era na yun. Spider-Man 1, 2, 3, Fantastic Four, yun 1, nga, 2. Rise of the Silver Surfer, X-Men, na magkakasunod, X-Men 1, X-Men, X-Men 2, X-Men 3, tapos X-Men yung mga 3. Origins. Last Stand, Bukod lang sa New Mutants. canceled kasi yun, pero tinuloy Ay, pa rin. na-cancel ba yun? Ano ba Alam yung ko pangit? ilang beses kinancel yun. Phoenix yata? Hindi Yung ko Phoenix. na-trip yun. Yung namatay si, Mystique. Kung pinalabas siya nung panahon pa nung yung kasabay kasi niya. nag-MCU na eh, no? Nagka-MCU na kasi. Kaya nabuha yung sabagay. value niya, yung dating niya. Sabagay. Pero yun nga, parang hindi naman ni-reboot actually. Same timeline siya kasi nga, parang binacktrack eh, di ba? Yung alin ba? Yung kasi nagsimula yun sa First Class eh. Alin ba? Yung si X-Men. Mga prequel yung ginawang yung sa Origins ba? Prequel yun, prequel. Yun nga. Hindi siya talaga bagong kwento ulit. Prequel nila. Yung mga nangyari sa kanila before, mga kabataan nila. Naging enjoy yung mga nangyari. Meron kang parang picture na lumalabas yung longest interview. Yung kay Hugh Jackman. Ayun, tatlo sila. Parang magaling si Hugh Jackman, pareho nandun. Tapos parang magkamukha pa rin yung itsura niya. Grabe yung iba yung kilig nun eh. Genes na rin siguro ng mga Caucasian, no? Yung mga puti. Yung ganun na. Tsaka, tangina, pinakinggan ko yung diet na ilang 1,000 calories siya. Grabe yung puro niya, no? siya sa steak, breast. Talagang pag may nutritionist ka naman, magiging exhibitionist eh. Useless Opinions is brought to you by Wakanda Forever. Yan na lang ang segment natin. Welcome to the Useless Opinions. So, din nga, kung nasundan mo yung mga yon, yung time na yon, yun yung showcase dito sa talagang ipinamukhaan nila na nasa kanila na yung facts. Yun yung isa sa naramdaman ko dun eh. Na hindi yung pinamukha pero pinaramdam nila na eto nang puta magkakasama na sila. Tawang-tawa ko yun doon. Wait lang Tapos yung pupunta siya sa camera, ina nyo facts yung parang nanggigil siya sa ang kulit niya kasi parang skip ko doon sa end na parang gusto kong maiyak eh, pero hindi lang ako naiyak. Pero parang gusto kong umiyak doon, pinapakita yung X-Men, yung dati. Kasi nga siya? Parang inano niya talaga. Hinil niya nga talaga yung mga na-miss na. Sayang hindi nagsabay ng era, pinaghalo. Parang may something siyang, parang may hinil siyang hindi mo maintindihan. Ganun yung pakiramdam niya eh. Ang galing eh. Tapos yung kanta pang ginamit eh. Pang high school talaga. Natin, eh. Yung mga naka-witness nun. So, yung most likely mga naka-appreciate kasi
may article nga na yung mga Gen Z. Oo. Parang Oo, they yun. find it offensive, boring. mga Hindi, ganun. tsaka yung iba yung hindi nagre-react kasi hindi nila alam yung reference, yung mga ganun. Pero Nakakalungkot. okay naman yan kasi tinatry nyo maging fan kung Ah. ganun kayo. Kaso hindi nyo nga lang siya fully ma-appreciate kung hindi nyo siya na-backtrack noon. May nag-post naman noon ng parang prerequisite na panoorin mo muna lahat to bago mo panoorin yung Deadpool. Kaswertehan lang namin lahat yon during nung time na nirelease Na siya. hindi naman sadya, hindi naman talaga natin sinusundan. Parang yun nga, kaswertehan lang natin Oo. na era natin yun. Yun talaga yung, parang Transformers yun yung mga nun mga CGI movie na talagang Tuwang-tuwa na tayo no, mauulol na ka ang swerte na natin. nakaabot tayo sa ganun. Oo. Hindi yung mga bumabali-bali na lipad ni Ay, hindi, meron na. Nireboot nila yung Fantastic Four. Parang tuwing may nakikita akong mga, di ba uso sa Facebook yung anong movie yung nakapagpaiyak sa'yo? Yung mga ganun. Siyempre, sa mo sagot, One More Chance. Ganun. Sabi ko, Fantastic Four reboot. Kasi naiyak talaga ako. Sayang talaga sa pera yun. Yung Paano ba kailan yun? Michael B. Jordan. Oo. Babawi pa si Michael Sobrang B. Jordan. pangit nung hayop na yun. Tangin na yung bumitak lang si Dating. Oo. Walang dating. Walang dating si Dating. Hindi, kasi sinabi mo yung gaganon-ganon na parang nakatali. May ganun yun, yung sa Fantastic Four reboot na nakalutang siya tapos parang halatang nakatali. Ano yun? Sabi ko, akala ko graduate na tayo sa ganyan. Lalo sila. Oo. Kasi tayo talaga dito, medyo behind. Akala ko graduate na yung US sa ganung klase. Pero may ganung, di ba, lumabas na, yung era kasi ng mga leak ng mga palabas Yung X-Men Wolverine ba yan? Origins Wolverine, yung lumabas yung Ay, hindi, leak yun leak nga, sa DVD. Nagulat kami na kasi ang pangit ng quality ng CGI pa. Yung parang hindi pa post, hindi pa na post production. Ano tayo, nung binili natin yun, sabi ko, ito nga linaw na agad. Kasi nga usually, malinaw nga talaga siya agad, DVD copy talaga. Pero ang hindi namin alam, nung nasa kalagitnaan. Gago yung nagnakaw nun, tapos nirelease niya. Nung naglalaban na, nagulat kami, bakit silver yung isa? Tapos hindi sumasakto yung magazine dun sa baril ng isa. Na-figure out namin na hindi pa pala tapos gawin yung movie. Na i-release na sa DVD. Pero talagang malinaw na copy. Yun nga lang. Yung effects niya, hindi pa pulido kasi hindi pa nga post-production yun. Hayop na mga, yan Kaya rin binaban yung ibang movie sa atin. Sa ganun. Sa kagaguhan Hindi natin alam kung Pinoy yung nagpirata nun. Pero hindi in fairness sa mga cinema natin ngayon, hindi na tayo huli. Kasi nga, usually hinuhuli yung dating ng yung premiere sa Pilipinas, gano'n. Hindi na siya gano'n na delay. Parang na-recognize ang Pinoy kasi sa mga avid ng Marvel. Kasama na tayo sa tinuturan nila ng tour. Tayo na, di ba nga sila kung na-interview nila. Ang lakas ng loob ni Kung. Mag-character siya sa harap niya, nung character Hollywood actor. Ganun siya. Ang ganun din naman nila para sabayan siya. Ganun kabait yung dalawa. Canadian ganun din kasi. ka-professional pati. Hindi, Australia pala. Canadian si Deadpool, Pero mabait rin Ryan ang mga Reynolds. Australian in general. Actually din sa Pinoy, kasi 'di ba, yun dati sa natin, Australian account. Parang 'di ba, may nakausap ako doon na parang okay sa kanila yung Pinoy mga sa cruise ship. At gustong-gusto nila pag Pinoy yung nila, slaves. Grabe lahat nung sabi yung mga slaves nila. Hindi. Mga slaves na Pinoy. Speaking of natutunan ko lang dati nung first time ko maka-encounter ng mga Aussie nga na medyo hindi naman sobrang tabo pero anong tawag din, hindi sila komportable sa sir and ma'am. Talaga? Kasi yung parang conquer something, yun yung tawag sa mga matataas na tao, parang sir and ma'am, parang gano'n. So, ayaw nila nang ginaganon sila, parang gano'n. Doon ko na first time na encounter yung might. Hindi, yung first name basis, gano'n. Gano'n sila. Ayun nga, mabalik sa Deadpool. Yung soundtrack, yun talaga, alam mo talagang lakas nila magpaano, alam mo talagang generation natin, yung hinihit talaga nila. Kilala nila yung audience, no? Kilala nila yung audience. Talino Umpisa pa lang yung
Boo! Paba! Takirang. Nag-ano yan nag-top 81 na naman ng NSYNC. Oo, Kantang dahil yun, doon. no? Tangina Bumalik. eh, di ba? Tangina yun. Ang daming ginawang service ng Deadpool. Akala mo, bukod sa napakagandang movie niya, hindi sadya, hindi on purpose, pero parang fan service talaga yung naging dating niya. Feeling ko naman, kasi tangina yung Cavalry. Oo, yun Parang pa isa, tao nag-request yan Justice rin yun si Henry Cavill. Oo, grabe na. Nung humarap siyang ganun, putang ina, tarang justice is served, man. Nakita mo ba yung sa kanya, yung meme niya, yung nagkakasa siya ng Oo. Ginawa niya Yun pa nga, ginawa niya. Pampo. Sabi ko nga, putang ginawa niya yung kasa niya. Ang talino na nandun si Napagano Henry na ako Cavill. kay Ana nun eh. Kasi nga yung gawa niya, di ba? Tsaka parang ang talino na nandun siya. Tapos ginawa niya pa yun yung trademark yung trademark niya. Tangin. Tapos bagay pa kasi Oo nga, oo. naglalabas ng clause eh. Tangina, sumakto. Parang mura yun sa DC eh, no? Parang sinabi niya nga eh, di ba? Oo. Parang itatratuhin ka namin ng mas maayos kesa dyan hindi ko na, tangina kasi. sa studio down the street. Tinira talaga niya. Sana nga eh, actually. Hindi ako sobrang sold actually na Wolverine siya. Oo, pero sana gamitin siya. Captain Britain ang parang mas nakikinita ako. Kahit ano nga lang, kahit siguro, kung Kasi papayag para siya. siyang para siyang ganun eh, medyo leader type ang datingan kasi niya, hindi siya yung parang bastard type. Diba, parang leader type si Cavill eh. Actually, isipin mo, So pwede siya yung parang siya mga Sinister, pwede rin siya eh. Ano bang ni Sinister? Ano kasi yun, parang malaking tao rin. Yung kalaban sa X-Men, yung may something dito. Parang partner ata ni Dominic. Basta nakikita ko lang sa physique ni Henry Cavill, pwede siya Sinister or si Mephisto. Parang medyo slim ang yata slim. Si Lucifer. Pwede. Mephisto. Si Lucifer, oo nga, no? Si Nandes nga. Lucifer Nandes. Pero sobrang ganda talaga nung pagkatapos ng movie, gandang-ganda talaga. Gusto ko na panoorin agad eh. Sa Uli, no? Hindi lang sa sine, sa... Pag-uwi namin, plinay uli namin. Kasi di ba may... nakahanap kayo? Meron agad. Hindi, camcorder lang. Actually, nirecord niya guys. Ipa-play namin dito ng buo. Pa-support na lang. Nauna na kasi siyang, tawag dito, meron na siya sa live stream, yung streaming pirata. Pero gito lang pirata to. Hindi, tsaka... Yari tayo kay Edo. Putang ina nyo. Hindi, tsaka hindi ko rin ipipirata yun kasi Deadpool yun eh. Sinini ko lahat. At sa nagbayad muna. Bago natin ipirata. Kasi tagal sa Disney Plus eh. Matagal-tagal pa eh. Which is, nagsusubscribe din kami. Excuse pa. Explain. Tawag dito, ano bang top 5 mo doon? Mahirap eh. Mahirap i-sum up sa top 5 lang eh. Sige. Isa na ako. Mag-agree ka na lang kung yun rin niya sa'yo. Yung unang laban nila, parang ibigay na natin to. Ito naman yung gusto nila eh. Di ba? Yung unang labanan. Ang bitin lang sana parang Berserker Barrage. Kaya na ng CGI nila eh. Pero ewan ko, nag-expect ako eh. Na baka gawin nila kasi medyo trademark niya na yun eh. Na move sa laro. Sa arcade. Or sa comics. Pero sa arcade pero ko na hindi kilala. Pero hindi na ako bitin parang naisip ko lang bigla. Kala ko kaya nilang. Pero ang first time ko nakita, yung gumapang yun, gano'n. Kaya ko nga naisip. Kasi ginawa nila na hindi niya ginagawa yun eh. So kala ko parang animal instinct yung niya gagawin. Grabe no? Puto, nakakatakot rin eh. Meron pa ngayon, nasa ilalim siya, di ba? Parang binaon siya sa ilalim eh. Ni kapatid ni Xavier. Tapos bigla siya lumabas sa huli. Ay, di ba may ganung scene yun eh. Saan yun? Basta try natin hanapin sa YouTube. Hindi ko na rin matandaan yung... saan ba to? Hindi sa Deadpool? Doon din sa Deadpool. Yung kapatid ni Xavier, di ba? Yung kambal niya. Parang alam ko may part doon na nilubog siya sa ilalim eh. Tapos bigla na lang siya lumabas sa huli nung kinakalaban nila. Hindi ko masyado matandaan yun. Basta yan, backtrackan na lang natin. So, yun yung una mo. Yung unang laban nilang dalawa. Iko-chronological ko ba o pwede na mag-skip? Kahit random. Kasi gusto ko yung gawa na siya. Yung sinuot niya yung mask. Ay, oo. Tangina, napakagrabe yun. Nakalimutan ko
nga eh. Ayun nga. Nagmamask siya eh. Ayun nga. Na parang sobra-sobra na eh. Yung ganda. Oo. Tapos putang ina, dinagdagan pa. Oo. Pala, tapos, Talagang panapos talaga Diba? yung sinuot niyang yun. ang talino ng pagkakaano Oo. na hindi binigay agad. Mm. Binigay na nga eh, yung costume. Oo. Pero hindi pa Meron fully. pa. Oo. Meron pa pala. Parang, Alam ko na, alaman ko na yun na may ganun siya eh. Pero nawala sa isip ko, ganun kagaling manlibang eh. Dahil sa dami nung meron. Tawag dito, yun nga, may ganun pa cherry pala. on top eh. Yung parang cherry on top eh. Ina. Pati yung parang ano nila, nakaganon siya. Ano yun? Yung lumabas sila sa bus. Okay. Yung Trademark tumalon din. sila Ano na yun uminto sa ere. Trademark Wolverine din yung ganong stance eh. Yung isa pang gustong-gusto ko doon, yung sila. Pangalawa na ito, pangalawa na. Pangatlo. Yung mask, pangalawa. Ano yung pangatlo? Pangatlo, yung nag-combine sila Oo. ng powers. Ang ganda kasi ng orchestra ng Nung kanta? yung like a prayer ba yung kantang yun? Madonna yun, diba? Na ginawa nilang parang orchestra nga yung dating. Diba? Yun pa inaano ko, sabi ko, shit, inano pa nila. Hindi ba pa nila yung kanta sa huli? Parang choir na hindi mo maintindihan. Ano lang yung Napaka-holy. kanta? Tangina na, LSS ako dyan eh. Parang, I remember taking some time. Ibang kanta pala. Tangina. I-search mo na nga lang. Kasi kanina ko pa iniisip yung tono eh. Gusto kong kantahin. Gusto ko na rin sana kantahin kaso nawala rin bigla sa isip ko nung kakantahin ko na. Nga lang. Like a prayer, di ba? Ata. Tsaka doon lang siya nag-topless. Tapos napaka-rip na rip yung no? Toned na toned. Grabe talaga yun. Kahit yung staff ng TVA, naulol eh. Teka lang. Mag-ads pa yan. So, pangilan mo na yan? Pangatlo? Pangatlo. Tsaka, ayun nga, hindi ko alam kung ina-expect ko yun o hindi, pero tawag dito, kala ko talaga may papatayin silang isa eh. Kasi, doon sa dalawa, kasi pangatlong na yan ng ano. Ito na yung huli, di ba? Na version. Hindi ko lang sure. Hinanap ko kasi yun yung version na yun. Kasi iniba nila eh. Opera. Yung parang opera. Is a Galing mo. Tapos napapakinggan mo yan. Yun na kagad na sa isip. Naging trademark pa tuloy, no? Galing na naman ganun, no? Oo. So, ililimain ko pa ba? Medyo yun lang yung naalala ko eh. Ikaw ba, meron ka pang... Yung iba kasi parang small moments lang. Yun lumabas na yung mga OG. Sila Electra. Kasi nasa trailer kasi siya eh. Ano ba? Sino ba? Si Electra tsaka si Blade. Si Blade, surprise nga yun. Spoil lang ako dun. Hindi ako masyadong... Hindi, kasi may history yun eh. Alam ko, yung nila. Hindi ko... Diba si Ryan Reynolds. Tsaka si... hindi. Nga. Sabi pa nga parang time heals all wounds. Nakakatawa pa doon. Retard. Parang sabi takin, hindi na ako Ayoko lang maka-cancel. Nagpapakancel. Old school eh. Kapapasok lang, naglabas na ng R-word eh. Gagawin Blade of Hope. Kasi ang hirap daw ka-eksena. Alam mo ba yung balita na sinigay na lang nabukas yung mata niya kasi ayaw niya idilat yung mata. Nasa podcast ko yata napakinggan niya. Or napanood. Di ba sabi niya doon parang you never like, yung parang I don't like you. Kasi you never did, ginanon niya. Doon sa movie? Doon sila, nilang dalawa yon. Kaya umimpact talaga sa akin din yung part na yan. Pero ano nga kasi, ang sa akin, ang nakaka-touch kasi doon, kasi si Blade yung usapang MCU, siya talaga yung una. Na-break niya na nga yung record eh. Oo nga pala, kasi nga... Siya na yung longest. Dalawa eh, parang longest na Marvel character. Tsaka yung pinaka-mahabang break. 36 years yata yung pagitan. Grabe yung... pala siya? Epic comeback eh. Hindi, ahein mo ng... Yun yung first name niya. Ahein mo ng Blade. Kasi bulbulin pala si Blade. Hindi. Ang nagusto ko si, Justice rin for... I'm make a name for myself si Gambit. Kaya nga yung part na yun. Kasi naglabasan sila eh. Tapos parang merong nagsasabi na maaalala mo si may ninja eh. Yun talaga. Medyo hindi lang ako, gets ko, nagpapatawa siya. Pero sayang, nasasayangan. Nasasayangan ako. Kasi gusto ko maangas si Gambit. Yun yung naalala ko sa kanya.
Yung naalala ko kay Gambit eh. Pero gusto ko kasi nga parang Binigay na naman nila eh. binigay na naman. Mm. Ang tagal na rumor yan na magga-Gambit, 'di ba? Ano yan? Ay, ito pala, sorry. Life is a bitch. Ano, ang tagal ng yung makakakita ka ng mga fan-made na posters na yung inedit lang, yung halatang inedit lang siya na ginawang Gambit. Tapos tinotoo eh, no? Tinotoo nila eh. Tsaka para mapapayag mo sila. Na Ang laki, gawin daming talaga. cast eh. Ang haba nung listahan nung cast eh. Sabi daw nila, eto hindi naman ako fan, pero isa daw sa mga Deadpool is Blackpink. Ay, hindi Si ko alam. Jenny daw. Totoo Kung hindi ba ako Oo. Sino Sabi dun? nila, nasa cast daw siya hindi ko rin alam eh kung sino siya doon. Sabi parang Korean pool wala naman ako ibang nakitang babae. Basta sabi nila, baka mali rin ako. Ang nasasayangan ako, pero naiintindihan ko kung bakit. Si Blake Lively, ba't hindi siya nagtanggal Nag-unmask. nag-unmask. Pero nag-gets ko kasi, pag binigyan mo ng mukha si Lady Deadpool, yun na yung Siya na, kailangan siya mag-stick. na. Kailangan lang mag-stick doon. Sabagay. Pero yun Kompletong pamilya niya doon. Oo. Dalawang anak. Gusto ko lang makita sana. Tayo na, Matthew McConaughey, doon din ang Andun rin ba? Siya yung cowboy na Deadpool. Ah, siya. putik. Pati yung lumilipad na ulo, sa Brooklyn ko lang kasi siya kilala eh. Sino? Yung siya ulo dun? lang na Deadpool. Oo nga, pero Ewan kung sino sa kilala mo Brooklyn? yun. Hindi siya main cast. Isang episode lang. Ah, talaga? Ewan ko kung napanood mo yun yung Law and Order. Na Mm. may inimbestigahan silang mga artista ng Team Cup series. Anyway. Yung isa doon. Si Peter, hindi yung Peter Parker, si Peter lang yun. Siya lang ang umano eh, no? Ang galing din nung pagkakaano nun. Ngayon tuloy, naisip ko may kapangyarihan siya. Convincing powers. Actually, yun. Oo. Kasi may isang part pa doon na may na-convince siya eh. Oo. Pero sinabi ko rin kay Ansel, sabi ko may power to. Oo. Convince to. Convincing powers, di ba? Na parang yung kapatid persuasion. niya, nung Asawa ni Logan. Kuwe-Kuwe-Ku. Asawa ni Logan. Logan. Yung nagkukwento nung Kuwe-Kuwe-Ku. Yung sa moon. The Wolverine. The Wolverine. Pero siya hawakan eh, di ba? Kailangan niya hawakan para persuade. Si Peter, kakausapin niya. Kasi, nakalimutan ko kaning part dun eh. kasi sa Deadpool 2 ba siya? X-Force siya, di ba? Napasok. Na, anong powers mo? Parang wala. gusto niya na agad eh. Tapos, nagustuhan siya agad. so, ba't ka nandito? Hindi ko rin alam eh. Kasi, Kinuha na pero siya. gusto kita sa kanya. Ang galing ni Peter eh. Ito, hindi ko rin sure kung totoo itong nabasa. Isa sa cast sana, Ghost Rider. Si Nicolas Cage. Pero, inauli. Hindi, parang nakat yung budget nila. Hindi siya masi-CGI na umaapoy. Parang gano'n. Ewan ko kung kung nakatampon. gano'n kababaw. Pero pwede na sana lumabas lang siya. Angas din sana, puta, isa rin sa natuwa rin ako ng onte. Hindi ko siya ita-top 5, pero natuwa ako nung lumabas si Chris Evans. Deceiving rin yung hayop na yun. Hindi ko nga nabasa yun eh. Ako rin eh. Puta, Captain America. Biglang, play mo! Isa pa naman yung una talaga nating Fantastic Four, di ba? Si Janice. Sigaw din ako eh. Nakakakilig siya talaga, putang. So, honorable mention na lang yan. Pati pa yung, ganun pa naman siya maging ulul na karakter. Yung daldal niya. Ganun siya sa Greyman eh. Ang daldal niya. Yung sobrang makulit. Tawag dito. Kaapat ka pa lang eh. Ano yung pang-apat mo? Yung ganun. Hindi, pangatlo yung yun. pang-apat. Magkahawak sila? Oo. So, yung unang fight scene, yung mask, tapos yung silang fusion. Wala pa akong maisip na iba pa. May pang-apat ka na eh. Pero parang ayaw mong i-count eh. Ako lang ata sumingit noon. Sila Gambit na part. Parang ganda. Johnny Storm. Ano pa ba? Sabertooth rin. Ito. Kaso lang sinaglit lang siya ito. Ito, hindi ko, iba yung artista eh, nung Juggernaut para sa akin. Pero sabi nila same daw. Same. Parang iba eh. Search mo nga. Parang tumanda na siya. Hindi, same. Talaga? Siya talaga? Si Juggernaut na parang I'm the Juggernaut, bitch. Siya. Siya ba yun? Siya. Parang iba eh. Parang nag-iba lang yung physique. Pero siya. Isa pa pala, itatap 4 ko na. Nakalimutan ko. Yung Umpa-Lumpa Wolverine.
Nawala Ay, sa meron din yung, ewan ko sige, ano kung yun? kasama sa top 2 kasi medyo saglit lang eh. No. Yung Hulk versus Wolverine. Hindi, honorable mention natin yan. Ah, Ayun, naalala ko na tas medyo may ano pa siya eh, parang reference sa Endgame, yung parang, ay ganito, yung sinabi ni Loki. Oh. Sagot niya nung bago siya hinanap. Ganun yung datingan ng sagot ni Deadpool. Top 4 ko, yung lumabas si X-23. Tapos yung sinuot niya yung shades, napakagaling sa yun pa rin yun. No? trademark talaga ng MC yung detail. Magbabalik eh, no? Oo, Oo, yung detail. Ang galing eh. Napakaganda rin nun. Bumalik yung angas niya eh, yung sinuot niya yung shade eh. Parang Kasi bumalik yung bata. siya dun eh, no? Mm. Bumalik yung batang mainit na bata. Ano ba kasi wala rin yung maingay. Napakagaling. Ano doon? Ayun, siguro baka i-top 5 ko na. Yung ang ganda ng fight scene rin na yun. Yung 5. Ay sila, si X-23, Gambit. Yun yung fight scene na yun, ang ganda rin nun. Nakita mo ba? May nag-post na nakasurvive daw si Gambit. Ay, hindi ko napansin. Isa sa mga screens sa huli, nung post-credit na yung, ito, tangina, para mapatunayan na si Johnny talaga nagsabi ng mga sinabi niya. Isa sa mga screens doon nakatayo pa si Gambit. Doon sa laban, nung naiwan sila doon, diba, sa baba. Akala ko nga, parang iniisip ko nga doon sa laban na yun, na hinoob kung sanang wag mangyari. Akala ko madudurog sila agad. Yung patay agad. Parang sa X-Force. Na comedy. Pero hindi, pumalag sila eh. Pumalag sila lahat. Kaya, ayun. Ganda rin ng fight scene talaga. Pang top 5 ko yun. Ganda ng fight scene na yun. Kasi yung ganun pa ni Gambit, ang ganda rin eh. Na, ano rin, na-showcase rin talaga siya. Bumasa. Kaya si Channing Tatum, hindi ko na maitang... Kaya naman nilang gawin yan eh, yung sobrang comedy siya doon, pero pag nag-standalone movie na siya, lalabas yung angas niya. Sana. Yun lang ang sigurong bitin ko doon is, alam kong temporary lang. Yun lang yung parang masakit. Kurot lang sa akin na ano nga lang talaga siya? Service parang lang talaga. Pamigay lang. Kasi syempre, gusto ko pa rin naman makita. Pero feeling ko meron pang mga, mga parts na pasok pa rin doon sa timeline. Ang deceiving lang rin nung lumabas si Happy. Kasi kala ko talaga parang ina-expect ko na si RDJ lalabas eh. Ay, may nabasa ako na original plan daw nila is lalabas talaga si RDJ, i-reject siya. Talaga? Parang angas sana nun. Ang original plan, nagre-recruit yung, parang nakulong si Deadpool, tapos magre-recruit yung TVA ng kakalaban kay Kang. Mga, anong tawag? Ay, tangina. Okay. Mga, anong tawag sa kay Wolverine? May term silang... Variant? Hindi. May term silang ginamit yung... yung Angkor? Angkor. Naghanap sila ng mga angkor sa iba't ibang world para lumabin sa lahat ng Kang. Yun yung initial plan. Tapos, magme-make sense sana yung kaya siya pumunta sa Avengers. Tapos, i-reject siya ni Tony Stark. Yun yung original plan daw nila. Pwede. May sense eh. Kasi nga, si Kang ang big bad villain. Yun nga. Sana yung di singit na rin natin dun. Dito na rin tayong usapan actually, ibibring up ko na rin sana. Sige. Na... yung parang hindi, napansin mo ba yung pagkatanggal niya ng maskara na medyo hindi pa masyadong pulido? Yung gumanon siya, tapos gumanon siya, ay bitin. Pero, anong reaction mo? Doon muna kay Jonathan Majors na sayang, kinangkang ng kamalasan. Nawawa ko dun yung in-interview siya. Yun, naglalakad siya. Sinend ko ata sa'yo yun eh. Ikaw ba nagsend sa'yo? Naawa ko sa kanya. Tangin na kasi, pero yun nga eh, para maging matindigan journalist kasi kailangan trabaho mo talaga yun eh. Hard questions eh. Pero yun nga, nakakaawa lang kasi paulit-ulit siya, I love the character, I love him. Willing pa siyang bumalik pagka... Tsaka hindi siya bitter. Yun yung maganda dun eh, hindi siya bitter. Kahit na, ang inano pa sa kanyang point is, sila nagkakaso rin naman sa law. Bringing up niya pa yun, no? Bakit sa tingin mo ikaw hindi Hindi rin siya, hindi ko rin alam. Na lang siya eh. Actually, nagtagalog talaga siya sa sobrang sakit. Hindi ko rin alam. Siguro rin na lang ba yun? Sa akin ba? Ayan, anyway. So yun. Nilanggam lang siya doon sa Quantum Mania eh. Actually, medyo malamya naman talaga yung pagkakaano sa kanya. Ang ganda na nung build-up sa kanya sa TVA, sa Loki. Sabay medyo malamlam siya. Pero, ayun nga, kasi isa lang sa variants niya yun. Sobrang dami niya. So, yun, kaya nga dynasty nila po tayo na. Yun yung supposedly na dapat. Na parang path ng MCU sa Avengers. Pero yun nga,
sayang lang, di na natin ma-witness kasi napakita na tas tatanggalin. Pero Hopefully, hindi, sa tingin ko may closure yan. Gagawa baka, nila ng sana, closure. sana. Lalo kung parang mag-petition na naman yung mga tao. Parang ganun kasi ginagawa nila lately. Ay, di, balik natin sa Deadpool muna. Parang kung hindi nila nileak yun, kung hindi nila tinest sa public yung unang, ano mo ba yun? Yung unang, hey, I ah, wanna shoot. shoot. Na parang nagjo-joke pa nga si Ryan dun na Mm. sabi niya may nag-leak nga daw. Pero parang Obvious ini-insinuate naman niya na siya. Pero Ayun. yun nga, kasi nung una ko nakita yun, alam ko fan-made lang. Puta, fan-made lang to. Pero ang ganda. Sabi ko, ang ganda. Pero Kasi hindi siya nga, actually fan-made. hindi Parang nga. Hindi test kasi nga nauso shot nga talaga. yung ganun sa YouTube eh. Diba yung parang mga fan-made na, ang napanood ko dati yung Wolverine eh. May mga gumagawang ganun eh. Scorpio versus Wolverine, mga ganun. Putay na, ang ganda pala ng kalalabasan Tapos niya. nung nilabas nga nila yung footage na yon, tapos yun rin pala talaga yung sa movie. So, doon ko nalaman na leak lang lang talaga. Tsaka kita mo naman yung naging talagang si Marvel Jesus siya talaga eh. Yung naging impact niya nga naman sa pag-connect ng Fox and ano. Di ba? Ang laking bagay pala. So, buti na lang ni-leak ni ano yun, ni Ryan Reynolds. si Ryan Reynolds. At saka yung ano rin na sabi niya, binasa niya pala talaga yung si Deadpool. Tapos interesado siya na, tangina, parang character na aware siyang nasa comics siya. Napaka-interesting Gusto nga niya naman. talaga. Tapos, Una niya pang break, hindi pa ganun kaganda sa Origins din. Nakuha niya na kagad si Wade Wilson, pero sobrang opposite. Ay, parang sinabi niya nga rin yun na, tangina yun nga, merch with the mouth nga eh. Tapos tatanggalin yung bunganga dun. Parang hindi siya agree. Pero ano naman, parang feeling ko naman, ano lang nila yun. Kasi na highlight naman talaga na ang daldal niya. Talagang tinikom lang yung bibig for ano lang siguro. Parang feeling ko comedy ang pinupunto nila doon. Pero ayun nga, ang naging dating lang na is na silence siya. Deadpool nga yun. Tapos syempre mamamatay pero siya sa huli. serious tone kasi yung X-Men Origin na yun, yung Wolverine na yun. Kaya parang medyo gets ko na rin. Okay lang yun kasi binaril naman na rin niya. Napakaswerte na si Van Wilder ang naging Deadpool talaga. Si Ryan Reynolds, parang bagay character niya talaga. No? Bago parang buong Hollywood career niya, parang pagre-ready bilang Deadpool. Na pag iba-backtrack mo, pag pinanood mo lahat ng movies niya, maririnig mo na si Deadpool sa kanya talaga. Siya na talaga yun. Sa ano pa lang, The Waiting, Oh. The Proposal, lahat ng hindi, mga... Van Wilder, Van Wilder, The Waiting. Tapos pati yung sa The Proposal, ganun rin yung actingan niya rin talaga eh. Just Friends. Just Friends. Ito mga movie ni Brian Reynolds. Ay, yung kasi may movie rin si Blake Lively ngayon. Napanood mo yung interview? Ang cute eh, no? Yung isa-isa sila, pati nanay ni Ryan Reynolds. Tapos lumabas rin si Wolverine. Napagago po. Ang galing daw na mag-connect. Tapos, ang goal nila is i-hate yung lalaki. Ang ending, na in love sila dun sa lalaki. Ang gupix rin naman kasi lalaki. Sabi nga ni Blake Lively, interview siya. Yung ibang scenes, hindi alam ng tao, ang sumulat si Ryan Reynolds. Talaga? Doon sa palabas niya. Ganun daw sila magsuportahan. Pero yun nga eh, yun nga kaya sabi ko ang sweet eh. Napaka-sweet na ganun silang mag-market ng isa't isa, di ba? Konektado. Ano rin, win-win naman talaga eh. Parehong na-promote eh. Ayun. So, nakatapos na ba tayo ng top 5? Anong top 5 mo? Sayang dapat. Hindi, natapos ko yung top 5. Natapos ko yung top 5. Alos yun din naman sa akin. Tsaka syempre bonus na yung, although late ko na rin naman na nalaman kung ano yung reference ng iba't ibang X-Men. Yun nga, comic accurate kasi yung maliit. Hindi, yung mga montage ng Wolverine. Oo. Ang galing eh. Binigay nila lahat eh. Pati yung naka-ganon, yung naka-crucify. Yung sobrang babalahibo na putol yung kamay. Tsaka si Patch. Na ang rumor nung una si Daniel Radcliffe. Diba? Kasi pwede rin nga siyang may konti. Pero tapos Old Man Logan nandun rin. Ay, Old Man Logan din pala. Ayun.
Galing, ang Actually, dami gustong-gusto ko rin yun, yung Logan na movie. Oo. Isa sa magandang pagkaagawang movie rin. Bakit? Yung wala lang, yung nilabas niya yung frustration niya dun sa bangkay, yung inis siya, Oo. napatay na. God! Gigil lang yan. Galit na galit eh. Puta yun. Napikon siya. Parang hindi ko alam kung paano gumagana yung regeneration, pero wala na siguro. Tapos, ay, ilang yun. Nagtagalog talaga siya doon. Maraming scenes talaga kasi maraming Pinoy doon talaga. Ang isa sa mga sa tingin ko naging service niya, nabuhay niya yung mga old-timers rin. Oo, Tas na yung patay na ang career. hindi naman patay, pero nabuhay si Jennifer Garner. Yung si sumayaw ng Bye Bye Bye, medyo nag-bloom rin siya ngayon. 'Di ba? Yung NSYNC, yung kanta ng yun nga, NSYNC, 'di ba, nag-top 81 ako. nabuhay Yata siya. ako daw Si nagkakamali. Wesley Snipes, nabuhay hindi Isa naman lang siguro daw ang i-boost, pero naibalik sila sa spotlight ng bahagya. Na-break pa ng records yan. Yung sabi ko kay Ana kanina, sana wag lang gatasan ng sobra. Lalo na nung sumasayaw. Okay na yan. Siguro hanggang next week na lang, okay na. Oo. Pero tigilan nyo na rin. Pero napakaganda. Tapusin na lang natin doon sa pagkalabas ni Dr. Doom. Ayaw nga pala, Ayan nga. Dr. Doom. So, ano initial reaction mo doon? Hindi ako nung una eh. Nung parang, di ba? Ganun eh, no? Sino yun? Bakit? Parang ayoko maalis Hindi na. hater hindi hater. Hindi hate sa parang confused lang talaga na bakit? Parang sayang naman. Oo. Ako, Parang, nasasayangan ako. Oo, kasi medyo excited din ako makakita ng ibang bagong gaganap. karakter ulit. Oo. Kasi, Ibang gaganap kasi tanga na bagong big bad villain eh. Tapos si RDJ ulit na ang last na napanood mo siya napaka-majestic nung ending niya. Sacrifice niya. Tapos bakit siya ulit? Hindi mo kasi matatanggal eh. Oo, hindi mo maalis mo si Iron Man eh. Paulit-ulit rin naman sila na na parang siya ang bumuhat nung mga umpisa ng MCU eh. Tapos siya rin bang magbabagsak? Hindi, pero no questions asked na magaling si RDJ. Parang hindi to hit sa artista. Hit lang sa decision nila kung bakit. At saka siya ulit. Gets ko na yung mga sinasabi lang na kesyo galing. Hindi, dito kasi yung storya niya. Yung naging Doom talaga siya. Ganyan. Pero ako lang kasi sa point rin ni Ana na nag-agree rin ako. Magaling ang MCU maglabas ng mga artistang hindi kilala. Hindi kilala. Si Namor nga eh. Ayun nga. Ganong klase, Namor. Si RDJ, di ba? From nawala na siya, di ba? Tapos binalik nila. Si Chris Evans. Tom Holland. Lahat naman Tom Chris Holland. Hemsworth. Lahat naman ng cast nila halos perfect sila eh. Nawala talaga sila sa spotlight talaga. Hindi sila yung tipong Brad Pitt na gano'n, hindi sila Tom Cruise, 'di ba? Doon yung naging parang appeal nung MCU nung dati. Si Echo, yung deaf actual. Kala ko si Jericho Rosales. Ikaw pa rin. Naman si Panday ang puta. So yun, kaya hindi ako masyadong okay lang. Nung una. Ito naman, halo naman. Gawa na rin syempre ng tiwala ko sa MCU. Tapos nung napainggan ko nga yung sinasabi nilang pwedeng paghanguan ng kwento na either si, ano nga yun? Yung sa Iron Man na kasi dalawang klase na, dalawang kwento sa comics yung pwedeng panggugutan. Yung nagpalit sila. Oo, yung ang naging roommate talaga ni Dr. Doom is si Tony Stark. Tsaka yung parang arc ni Dr. Doom na nagpanggap siyang Iron Man. Stark, Which is, yun yung parang kung paghahaluin nila, okay lang din. So parang medyo okay, may sense na rin kung yun nga talaga yung panggagalingan. Sige, kung i-recast mo, sinong ilalagay mo doon? Bilang ganun pa rin. Yung, anong pangalan ng Iron Man na yun? Makalimutan ko. Anyway, yung... Si Doom. Si Doom? Kung bilang Doom lang, gusto ko pa rin yung nauna eh. Yung una. Di ba? Parang para sa akin, sana binalik na lang yun. Kasi lang uri yun eh. Parang mabubuhayan pa ulit. Putang ina, binalik nila uli yung hindi pala siya. Kasi hindi naman din yata pinakitang natapos siya. Di ba? Actually, nakabalik nga siya sa 2 eh. Alam ko na nigas lang siya eh. Hindi, sa 1 yun. Nakabalik pa siya sa 2 eh.
Pero inaagaw niya yung powers ng Silver Ni Surfer. Silver Surfer. Diba? Pero nakalimutan ko na kung ano nangyari sa kanya. Hindi ko tuloy alam kung siya rin yung ginamit sa reboot. Hindi. Hindi Alam ko ba? hindi siya. Hindi, ang Doom doon yung, alam mo yung ano, ay hindi, sa ano pala yun, Spider-Man na ano pala yun. Si Harry. Harry Osborn pala yun. Anyway, sobrang nakalimutan ko na yung moving reboot na yun kasi pangit talaga eh. Pero ayun nga, okay sana sa akin yun para na bumalik. Yung sa Tapos iba Fantastic na lang, Four na... hindi na yung hindi bilang Iron Man. Sana hindi na nila kinunik no? kay Iron Man. Kasi parang ang dating nga eh, naging angkor na lang yung character na Iron Man para lang hindi mamatay yung MCU. O parang hindi mo maiwasang isipin yun eh, no? Na ano, bubuhayin yung MCU dahil kay RDJ ulit. Yun lang, hindi mo lang siya maiwasan talaga. Pero again, papanoorin pa rin naman. Tsaka at the same time nga, yung tiwala na lang sa galing nilang gumawa ng kwento na putang ina. Kaya pala, oo nga. Baka ano rin naman natin yung sinasabi natin ngayon na pag nilabas na, shit, nga tama yung decision nila na si RDJ yung gamitin. Sana. Kasi feeling, baka yun yung isang side na, nga naman walang pwedeng gumanap na Iron Man tapos Doom na parang, alam mo yun, yung tas si actual Iron Man talaga yung nandun. Ayun, sana ma-justify nila yung decision nila ngayon na gamitin si RDJ bilang Dr. Doom. Pero, yun nga, fan pa rin. Fan pa rin ng siguro, MCU. Oo naman, syempre. Kaya nga tayo MCU hindi kami hardcore fan hindi kami nag-comics. Sabihin, marunong na naman tong boys at diba? Mula dito sa likod, sama-sama tayo hanggang dulo. Ito ang Row 4. Boys at the back, pusang gala. Yeah, check it out. Yeah, check it out.